Morning po. I am Saturnina Di Umusan. Hello po, magandang umaga. Ako po si Eduardo D. Umusad Jr. I'm walking during that time, I think along Ortigas. I was going south for my studies. As usual, it's so init, tas biglang may tumama sa akin na tao. Sobrang nakakainis. Akala ko hold upper. Naalala ko noon, nagkabungguan kami. Nakakahiya. Tapos nagtanong ako sa kanya para sa direksyon. Sabi ko, "Hi miss, alam mo ba kung saan bandang North Manpower Agency?" At sinagot niya ako na, "North Power Agency? Doon ata yun. Just across the street. And then turn right, no left. Yes, turn left when you see the McDo." Kaya natawa ako sa kanya kasi tunog mayaman. Dahil hindi nga naintindihan masyado yung sinasabi niya at hindi rin ako pamilyar sa Maynila. Kinapal ako na yung mukha ko at tinanong ko siya kung maaari mo ba akong samahan. I responded na hindi. Kasi hindi ko siya kilala. Kaya sa isip ko, grabe naman tong guy na to, sobrang weird. Pero after ko sabihin yon, I was shocked. Kasi nagpakilala siya, sabi niya, ako si Eduardo. Tapos nung sinabi niya sa akin na hindi niya ako kilala, nagpakilala ako at sinabing, "O ngayon, magkakilala na tayo. Pwede mo ba akong samahan?" Tapos ayun, bigla na lang kami natawa. Hindi niya ako sinungitan bigla at naglakad kami yun sa EDSA at doon kami simulang nagkakilala. We're happy naman simula noon. To the point na palagi kaming nag-meet halfway. Habang siya nag-work sa North, ako naman study bandang South. We always meet halfway. Walang naglalakad lang kami along the road kahit we have nothing. It was enough. We enjoyed each other's presence. Pero dahil nga tumagal ang kwentuhan namin at halos araw-araw na kaming nag-meet, my school informed my mother that I'm always late and she tried to investigate why. On time naman ako, lumabas ng bahay, minsan I wake up way too early pa nga. Hanggang sa isang araw, I didn't notice na she was following me. Nakita kami ng nanay niya magkasama. My mother was so angry. Pero hindi talaga dahil sa lagi akong late. But because she just doesn't want Eduardo for me. She hates Eduardo kasi taga-South siya, probinsyano. Walang maiproprovide sa akin. I deserve better, she said. To prevent me and Eduardo from ever meeting again,
she transferred me to another school. Mas malapit sa amin, so I don't have to go south. Sorry. Medyo naiiyak ako pag naaalala ko yun. Actually, every time na naaalala ni sa torneo na yun, nalulungkot siya. Kasi grabe din yung pinagdaanan namin. Ilang buwan din kaming di nagkita noon. Grabe. Ang lungkot ko dahil di na kami nagkakasabay. Sobrang na-miss ko siya. Di ako makapagtrabaho ng maayos. Muntik na akong matanggal dahil naantay ko pa rin siya sa tagpuan namin. Lagi ako na-late sa trabaho. Alam mo yung pakiramdam na hindi mo alam kung makikita mo pa siya tapos wala kang update sa kanya. Kaya parang pakiramdam ko, panandali ang saya lang yung naramdaman ko noon. Hindi pa man kami noon pero parang dinurog ang puso noong panahon yun. Araw-araw at ako nalulungkot doon. To the point na my friends are asking me kung bakit tahimik ako. Pero I always choose to be alone na lang. Kasi di ba ang hirap magkwento. Kasi the more na ikwento ko ito, mas malulungkot lang ako because I made Eduardo so much during that time. Hanggang sa dumating yung mga araw na di ko na talaga kinaya. Tumingin ako sa langit at nagdasal. Lagi akong humihiling na sana magkasama kaming muli sa EDSA. Umasa ako na baka sakaling magkasama muli kami sa EDSA. Pero noon, sabi nila ang mga kwento raw, laging pangit ang ending. Pero eto na kami ngayon. Mag-asawa na kami. Mula sa and sana magkita pa tayo to and sa wakas, sa akin ka na.